Unit circle. Paano kung sabihin ko sa'yo na hindi mo kailangan i-memorize lahat to para magsagot ng mga sine, cosine sa subject nyo na unit circle? Aralin natin yan. Hindi mo kailangan yung unit circle dahil ito lang yung kailangan mo. Itong dalawang triangle na ito. Kung na-memorize mo to, masasagutan mo lahat ng common angles sa trigonometry nang hindi gumagamit or nagme-memorize ng unit circle. Pure na sukatawa lang. So, intindihin muna natin yung unit circle para maintindihan natin kung bakit gumagana itong dalawang triangle na to. At para hindi ka na mag-memorize ng sobrang dami na mga coordinates tapos mga pi, mga angle na kung ano-ano pa dyan. Okay, simulan natin dito. Kunin natin yung triangle na nabubuo nito. Ayan. So makikita nyo dito, sinulat ko na yung x mo ay cosine tas yung y mo ay sine. Pero ipoprove natin yan. Sabi natin sa unit circle, di ba? Kaya siya tinawag na unit circle, unit, uni, uniform, isa, or 1. Yung 1 dito sa unit circle ay yung radius nung circle. So, ibig sabihin, yung mga triangle na nabubuo mo dito, kaya nito, yan ay hypotenuse nung triangle na to ay 1. So, 1 yung length nito, tapos may y siya, tapos may x component. So, hilain natin yan. Punta muna natin dito sa gilid. Yan. So, 30 ito. Sa trigonometry, napag-aralan nyo na lahat ng sum ng mga angles sa triangle ay equal sa 180. Kaya makukuha nyo na 60 ito. Okay? Kung hindi nyo yan alam, tandaan nyo na ang triangle, kaya siya tinawag na triangle kasi tatlo yung angle. Triangle. Tapos yung triangle na yun, yung sum ng lahat ng triangles or yung mga angle na tatlo ay equal sa 180. Kaya kung hindi mo alam na 60 to, edi pag plus mo itong 90 plus 30 minus mo sa 180, makukuha mo yung 60. Okay, may 30-60 triangle tayo na nabuo. Alam natin na ang hypotenuse dito ay 1 kasi yung radius ng circle natin ay 1. So, di ba katowa? So, katowa. Yung gagamitin natin sine, sa cosine, tapos yung towa sa tangent. Kunin natin yung sine. Sine ng 30 degrees mo ay equal sa opposite over hypotenuse pala. So, yung opposite mo over yung hypotenuse mo na 1. Over hypotenuse mo na 1. Since 1 yan, kahit anong number, i-divide mo sa 1, yung number pa rin yung lalabas. So, tanggalin na natin yung 1. Tapos, sa cosine naman, so adjacent, tapos hypotenuse. Adjacent, tapos yung hypotenuse mo na 1. So, 1 din, tanggalin na natin. Nakikita natin na yung sine 30 ay equal sa opposite lang. So, yung sine ng 30 ay equal dito sa length na ito. Sa length ng opposite. Tapos yung cosine ng 30 equal lang sa adjacent mo or sa length ng adjacent. Dahil 1 yung hypotenuse mo. Okay, so bale, ang sinasabi lang pala nito, sa unit circle, nakukuha natin yung sine tapos yung cosine dahil yung coordinates na nakukuha natin dito, di ba itong x dito ay ito. Yan, yung length na yan. Tapos yung y naman dito ay yung length na to. Diba? Yun lang naman para makuha natin tong coordinate na to eh. Yung cosine tapos yung sine. So yung mga x natin dito ay yung cosine. Tapos yung y natin dito ay yung sine. Sa mga point dito sa circle natin. Kahit anong point dito sa may circle natin. Yung x natin cosine, yung sine natin ay y. So for example, kukunin natin yung sine ng 150 degrees. So ito yon, di ba? Yung angle na ito. Kasi ito yung 150. Magsimula sa 0 papunta sa 150. So yan yung angle na yan. So kung yung 150 mismo yung gagamitin mo, yung angle na yan, ito yung mabubuo mong triangle. Yan, di ba? Ito, yan, tapos yan. So may right triangle ka ba dyan? Di ba wala? So wala ka kasing 90 degree angle. Ito, ang laki, 150. Ito maliit, ito maliit. So walang 90 degrees. Hindi natin magamit yung right triangle natin, yung i-memorize natin na ito. So kaya ang kukunin natin, imbis na itong 150, ay itong angle na to. Para meron kang right triangle. Kasi kung ito yung angle mo, ito yung hypotenuse mo, ito yung y mo, tas ito yung x mo. Ito yung 90. Makakagamit ka ng right triangle or yung i-memorize natin. Pero paano natin makukuha yung angle na to? Di ba madali lang? Sabi natin 150 ito. Ano ba yung angle na to? 180. Ayan o, 180. E di 180 minus yung 150, anong matitira? E di yung ito na lang. Di ba? 180
tanggalin mo yung 150, ito, tatanggalin mo yung 150, ang matitira ito. So, 180 minus 150, 30 yun. 30 degrees. So, 30 degrees ito. Pag ganyan, 30 degrees. Kung 30 degrees yan, tapos 90 to, edi, ano to? 60 degrees. Tapos, makukuha na natin yung sine, tapos yung cosine yan. Yung sine niya, edi yung opposite mo dito, tapos yung hypotenuse mo. Okay? Pero ang gagamitin natin, yung triangle na ito. Bakit iba yung hypotenuse niya? Pati ito, bakit iba yung hypotenuse niya? Ang ginagawa lang natin, kunwari kunin natin yung triangle na yun, no? Ito, yung triangle na to. So, maliit yan kasi 1 yung hypotenuse niya eh. Maliit yon. So, ganyan. I-flip natin. Ganyan. Flip natin. 1 yung hypotenuse niya. Ito na yung 30. Ito yung 60. So, maliit. Bali, ang ginagawa lang natin, kaya ito yung ginagamit natin ay para mas simple kasi 1, 2, square root of 3. Diba? Yun lang yung i-memorize mo. Madali lang. Magbibilang ka lang 1, 2, 3. Kasi kung ito yung gagamitin mo, kunin natin yung point na to para makuha natin yung x at y. Ito yun, di ba? Yung x mo, negative square root of 3 over 2, tapos yung y mo, 1 half. So, tignan natin dito. Yung y mo, 1 half, tapos ito, negative square root of 3 over 2, di ba? So, ilagay natin dun sa triangle natin. Ito, 1 half, tapos square root of 3 over 2. So, kung i-memorize mo yan, 1 half, tapos square root of 3 over 2, parang wala, magulo lang tignan. So, ang ginawa natin, pinalaki natin siya. In-scale natin. Anong ginawa natin? Times 2. Kung i-times 2 mo itong triangle na to, so ito magiging 2. 2 times 1 ay magiging 2. Di ba? Tapos 2 times 1 half, magiging 1. Kasi magka-cancel lang yung 2 dito. 2 times 1 half, cancel to. Di ba? 1. Tapos ganun din, cancel din to pag times mo sa 2. Kaya mas madaling i-memorize to. Ganun din yung dito sa 45. Ganun lang din. So walang pinagkaiba yan. Bakit hindi nag-iba? Kasi parehas yung angle pa rin. Di ba? Kung titingnan nyo, ito 30, 30 rin to. Ito 60, 60 rin to. 90 to, 90 rin to. So ang na-observe natin, kahit ilaki mo yung mga sides, basta tama or proportionate yung paglaki. Kung times 2 mo dito sa hypotenuse, nag-times 2 ka rin dito sa adjacent, nag-times 2 ka rin sa opposite, hindi mag-iiba yung angle mo. Ito, 60, 30 pa rin. Tapos 90 pa rin. Pero kung iniba mo, kunyari times 2 to, tapos ito times 3, edi iba na. Hindi na parehas yung angle. Pero dahil dito, times 2 lang natin, parehas yung lalabas. Okay, gamitin na natin to sa pang-solve ng mga sine and cosine, tangent, secant, cotangent, cosecant, kahit ano. Mag-problem na tayo. Okay, unahin natin dito. Sine 225. So, unang-unang gagawin, so step by step ko ituturo, makinig kayo mabuti. Unang gagawin, x and y axis mo. So, pangit. Ang hirap magsulat dito sa sa pad. Basta ganyan na. 0 to, 90 to, 180 to, tapos ito 270. Tapos ito 360 pag nakaikot na ng buo, di ba? So kung hindi mo memorize to, dapat alam mo lang yung multiples ng 9. 9, 18, 27, 36, di ba? Kunin natin yung sine 225. So 180 dito, ito 270. Ibig sabihin, nandito sa quadrant na ito, yung angle natin, yung 225. So ito quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, quadrant 4. Quadrant yung tawag dyan. So magsisimula dito. Dito yung 1, tapos 2, 3, 4. Ganyan. Yung iba, tinuturo nila na dito sa quadrant 1, positive, positive. Positive yung x, positive yung y. Sa quadrant 2, negative yung x, tapos positive yung y. Sa quadrant 3, negative yung x, tapos negative yung y. Quadrant 4, positive yung x, negative yung y. Ganyan, tinuturo nila. Pero gusto ko maintindihan nyo, hindi kailangan i-memorize yan. Okay? Kasi makikita mo naman na dito sa x and y axis, di ba? Kunyari hindi unit circle So, 1, 2, 3, 4. Ayan, 1, 2, 3, 4. Alam nyo na positive dito. Siyempre dito negative, di ba? Negative 1, negative 2, negative 3, negative 4. O di alam nyo na yung x dito negative. Ganon din sa y. Yung sa baba negative, yung sa taas positive. So, wag nyo nang i-memorize yun. Titignan nyo lang naman. Okay, sine 225, balik tayo doon. Yung 225 nandito banda. So, mag-drawing ka lang ng linya dyan. Kahit ano na, hindi na accurate. So, ito yung 225. Kunin natin yung angle na ito. Okay? Paano natin kukunin yan? Itong angle na to, i-minus natin yung 180 para ang makuha natin ay ito na lang. Diba? 225 minus 180. Ang makukuha nating angle dito ay yung 45 na angle. 45 degrees. Kung 45 yan,
ano yung angle dito? Right triangle to, di ba? Eh di 45 degrees din. So may 45, 45 tayo na triangle. Ano yung mga sides nun? So yun yung i-memorize mo, di ba? Madali lang i-memorize, di ba? Kasi in-scale natin pataas. So 1, 1. Tapos yung hypotenuse niya ay square root of 2. Yun lang. Dito 1, 2, 3. Square root mo lang yung 3. Ito 1, 1. Square root of 2. Okay, so 1 dito, 1 dito, tapos square root of 2. Tapos, lagi mong tandaan, ilagay mo yung sign. Titingnan mo ulit, yung x mo dito, ayan o, yung x mo dito, kung saan yung 1 mo, negative. Tapos yung y mo dito, ayan no, nasa baba, ito, nasa baba siya ng y-axis, edi negative. Yan, tapos makukuha mo na yung sine 225. Paano? So katawa, sine 225 degrees ay equal sa sine ng 45 degrees, which is equal sa opposite, ito yung opposite, ito yung angle mo, opposite, tapos over hypotenuse, negative 1 over square root of 2. Pero, ang next mong tatandaan, i-rationalize mo. Pag may square root ka sa baba, i-rationalize mo palagi. Kukunin mo lang yan, yung square root sa baba, i-multiply mo, tapos gagayahin mo dito sa numerator, tapos sa denominator ng fraction mo. Ngayon, nagtataka ka siguro, bakit pwede yan gawin, kuya? Kasi, 1 lang din yan. Square root of 2 divided by square root of 2, parehas yung numerator sa denominator, edi 1. Kung nag-multiply ka ng 1 sa kahit anong number, yung number pa rin yung lalabas. Kaya pwede yan gawin. Ginagawa lang natin to para wala yung square root natin dito sa baba. Gusto natin nasa taas. Yun yung parang sinasabi na rationalize or irrationalization. Ganun. Multiply lang ng fraction. So, diretso lang, di ba? Ito, multiply dyan. Ito, multiply dyan. Ganun lang. So, ang makukuha mo, negative square root of 2 over 2. Kasi pinag-multiply lang itong dalawa. Parang square root of 2 squared. Kung squared yan, cancel to. So, 2 na lang. Ganun. So, i-check natin kung tama yung sine 225 ay negative square root of 2 over 2. Sine 225, ito yun. Ayan. So, punta natin dito. Ito yun. Itong point na to. Yung sine natin ay y. Ito, y. Ito yung x. Negative square root of 2 over 2. Ayan. Tama, di ba? Yung nakuha natin. Ayan. Di ba? Madali lang. Kailangan mo lang tandaan, dapat alam mo mag-minus ng mga angle pag sumobra na dito sa 90. Ayan. Solve natin kung paano kung sin 90. O, wala ka nang magawang triangle, di ba? Kasi yung angle mo ito eh. Right angle. Ano yung triangle mo dyan? Kailangan mo lang tandaan, nasa point na to, di ba? Yan din lang naman yung kinukuha mo eh, yung point na yan. Ito, yung kinukuha nating point kanina. Ito yun. Ito yung point na to, kaya nakuha natin. Sa 90, ito yun. Yan yung point na yan. Yung cosine tapos yung sine dyan. Kung titignan mo dito, yung point na yan, ayan, 0, 1. Bakit 0, 1? Yung length na to, yung radius mo, 1. Tapos 0 yung x mo. Ito yung point mo eh. 0 yung x, 1 yung y. 'Di ba? Kung dito, 1 yung x, ito yung length na yun. Tapos y mo 0. Ganun din dito. Ayan o. 0, negative 1. 0 yung x mo, tapos yung y mo ay negative 1. Kasi yung radius mo ay nandito. Length niya ay 1. Tapos nasa baba ng y-axis kaya negative. Ganun din dito. Ayan. So, hindi mo kailangan i-solve pag ganun. Kung sin 90 degrees, alam mo na ang sine ay nasa y, di ba? Sa coordinates mo. Ito, nasa y, yung sine mo. Sine dyan, dito cosine. So, kung nandito yung point mo, ano yung coordinate na yan? Ano yung coordinates niyan? Di ba 0, 1. 0 na x, positive na 1. So, yung sine mo, yung sin 90 mo ay 1. Sin 90 ay 1. Yung cosine mo, syempre 0. Ayan o, 0 nga eh. Ganun lang. Ganun din sa 270, tapos sa 360, tsaka sa 180. Ayan. Hindi mo kailangan i-memorize, titignan mo lang naman eh. Kunyari dito sa point na ito, ayun, sa 180, ano yung sine ng 180? Diba ang point na to ay 1, 0 pero negative kasi negative yung x mo dyan. Yung sine ng 180, edi 0. Yung cosine ng 180, edi negative 1. Dito naman sa 270, ano yung coordinates mo dyan? 0 yung x, negative 1 yung y. Edi yung sine ng 270, negative 1. Cosine niya 0. Tapos dito naman sa 0 or yung 360, parehas lang. Yung sine niyan, sulat mo muna yung coordinates. Yung x mo ay 1. Tapos yung y mo ay 0. O bakit mga 1 yung mga yan? Kasi nga yung radius mo ay 1. So yung cosine mo, cosine 0 or cosine 360 ay 1. Tapos yung sine mo ay 0. Ganun lang. Next problem, paano kung negative yung angle? Okay, paano kung ganito? Secant ng negative 300. Unang gagawin, di ba magsulat ng coordinates ay nung axis pala. X and y axis. Dito 0, 90, 180, 270, 360.
Pero since negative yung angle natin, edi sulat natin pa ganito. Ayan, pa ganyan. Kasi negative yung clockwise, positive counterclockwise. So, yung angle natin pa ganito. So, negative 90 dito. Tapos dito, negative 180. Tapos negative 270 dito. Tapos negative 360 dito. So, ang hinanap natin, negative 300. O alam natin, negative 92, negative 180, negative 270. So, yung 300 dito banda. So, lagay natin dyan. Ito yung negative 300 natin. Ulit, hindi natin magagamit yung negative 300 na angle kasi nga right triangle yung ginagamit natin, di ba? So, ang kailangan natin gawin, edi 360 minus 300 para makuha mo ito. Kasi yung 360 itong buo. I-minus mo yung 300 mo, edi makukuha mo ito. Matitira yan. So, para makuha to, 360 minus 300, edi 60 degrees, di ba? So, 60 degrees yan. Kung 60 yan, 90 ito, edi 30 ito. So, 30, 60, ano ulit yung mga sides niyan? Di ba 1 dito? Tapos 2 yung hypotenuse, tapos square root of 3 dun sa may 60. Second, ano ang second? Di ba second, theta ay equal sa 1 over cosine theta. So, kailangan muna natin makuha yung cosine, tapos babalik ta rin natin. Okay? Bakit natin babalik ta rin? Explain ko mamaya. Kunin natin yung cosine 60 degrees. Equal lang din yan sa cosine negative 300 degrees. Equal yan sa adjacent over hypotenuse. Bago mo kunin pala, check mo muna yung mga sine ng mga sides mo. Dito, sa triangle natin, positive yung x mo, tapos positive din yung y. So, walang problema. Cosine ay adjacent over hypotenuse. So, 1/2 lang. 1/2 yung cosine 60 mo. Tapos, kukunin natin yung second. Diba yung second ay 1 over cosine theta. So, second 60 or lagay natin negative 300 degrees ay equal sa 1 over 1/2. Ito yun, yung cosine. Ito, nilagay lang natin sa baba. Yan ay equal sa 2. Yan. Yan ay sagot. 2 na. Kung i-observe nyo, binaliktad lang natin yung cosine. Ginawa lang nating 2 over 1. So, baliktarin mo na lang. Huwag ka na magganto. Baliktarin mo lang yung 1/2, edi 2. Yan na yung sagot. So, i-check natin kung yung cosine 60 ba ay 1/2. Ito yung cosine 6 ay hindi yan. Cosine 60 ito. Tama ba? Ito yung 30, ito yung 45, ito yung 60. Okay, tama. Cosine 60, 1/2. Ayan, 1. So, tama. Baliktarin mo, magiging second. 2 over 1 or 2. Tama. So, pag negative angle, tandaan nyo lang, gawin yung negative yung mga nandito. Tapos, ilagay nyo, drawing nyo. I-minus nyo kung ano man yung angle na yon, yung kailangan nyo i-minus para makuha yung maliit na angle. Kung 60 man yan, o 30 or 45. Tapos, gamitin nyo na yung triangle. Ganun lang. Next, paano kung ang binigay sa inyo ay radians, yung may pi? Adi, gawin natin. Next problem. Okay, next problem, paano kung radians? So, 7 pi over 4 ang binigay sa atin. So, mag-drawing ulit, syempre. Tapos, i-convert natin to sa degrees para mas madali. 7 pi over 4 multiplied by 180 over pi. Yan. So, pag multiply natin. Pag pinag-multiply natin yan, magka-cancel to, di ba? So, ang lalabas dyan, 7 over 4 multiplied by 180 over 1. Or 180 times 180. Ganyan. So, medyo malaki pag idediretso nating multiply ng 7 times 180 tapos 4 times yung 1 dito. Pasimplihin natin. So, gawin nating 2 times 2 itong 4. Diba? Kasi pares lang naman yan sa 2 times 2 eh. So, 7 divided by 2 na to. Tapos lagay natin yung isang 2 dito sa baba ng 180. Kasi multiplication naman. Pwede naman yun. 180 over 2. Ganyan, di ba? 2 times 2, 4 pa rin. So, walang pinagbago to at saka ito. Tapos itong 180, gawin nating 10 times 18, di ba? Pag 10 times 18, 180 rin lang. So, gawin natin ganun. 7 over 2, 10 multiplied by 18 divided by 2. Makikita nyo, pwede ito ma-reduce yung 10 over 2. Pwede rin itong 18 over 2, di ba? So, ang gawin natin, ilagay din natin tong 2 dito sa kabila para 2 over, parang maging ganyan. Okay? So, 7 multiplied by 10 times 18 tapos 2 times 2. 10 divided by 2, yan ay 5. So, 7 multiplied by 5 tapos multiplied by yung 18 divided by 2. Yan ay 9. So, yan na. Na-reduce na natin. Mas maliit na. So, 7 times 5 ay 35. 35 times 9. 35 times 9. 9 times 5, yan ay 45. 9, 18, 27, 28, 29, 30, 31. So, 315 degrees. Kuha na natin. Ito yung equivalent ng 7 pi over 4. So, sana hindi kayo nalito dun.
Pwede nyo naman imano-mano na 7 times 180 tapos yung result nun divide nyo sa 4 kung kaya nyo. Ang ginawa ko lang dito, pinasimple ko para mas madaling isolve. Parang breakdown ko siya. So 315 yung degrees. Equal lang to sa tan 315 degrees. Next, di isulat na ulit natin yung angle natin. So dito 'di ba 270 plus 45 ganun. So dito yung angle na yon 315 mga nandyan siguro. Yan, kunin natin yung angle na ito. Paano natin yan makukuha? Di 315 minus 270, 'di ba? Ito yung 270, so ito yung 315. Kung yung 315 na ito, tatanggalan mo ng 270, so ito yung tatanggalin mo. Ang matitira, itong angle na to. So yung angle na to ay 45 degrees. So kung 45 yan, ito 90, 45 din to. 45 degrees din yan. So may 45, 45, 90 angle tayo. Yung triangle natin na yan ay 1 dito, 1 dito, tapos square root of 2 dito. Kunin natin yung tangent. Ito yung angle natin. Opposite over adjacent. 1 over 1. O di yung tan natin, tan 7 pi over 4 ay equal sa 1. Kunin naman natin yung sine. Sine 7 pi over 4. Opposite over hypotenuse. 1 over square root of 2. Multiply natin sa square root of 2 over square root of 2 kasi ra-rationalize. So square root of 2 over 2. Ay wait, kailangan pala natin ilagay na negative to. Kasi negative side to ng x. Tapos negative din to ng 1. So negative 1 dapat to. Hindi, positive pala. Kasi negative 1 over 1, negative 1, di ba? Yung opposite over adjacent natin. Negative 1 over negative 1. So, yan ay positive 1. Tapos ito naman, negative 1 over square root of. So, dapat negative square root of 2 over 2 ito. Check natin kung tama ito, yung sine. So, yung angle na to, 315. So, ito yun. Yan. Sine niya ito. Negative square root of 2 over 2. Yan. Ganun lang, di ba? Madali lang. Paano kung negative? Kunyari, negative 7 pi over 4, edi magiging negative 315 pag ganun yan, pag ganun. So, yung angle mo nandito. Ito yung 315. Kunin mo yung angle na to. Tapos, ganun ulit. 45 ulit yan. 45 ulit to. 90 to. Tapos, SOHCAHTOA. Tapos na. Di ba? Madali lang. Madali lang naman i-memorize yung trigonometry. Di ba? Yung sine, sine lang yan. Cosine, cosine lang yan. Yung tangent, pwede yan sine over cosine. Pero makukuha nyo naman na dito yan eh. Kahit huwag nyo nang i-memorize to. Opposite over adjacent lang naman yan. Tapos yung secant, 1 over cosine. Yung cosecant, 1 over sine. Tapos yung cotangent, 1 over tangent. Yan. Yan lang naman. So itong mga 1 over 1 over na yan, baliktarin nyo lang. Bali itong cotangent, parehas lang sa cosine over sine. Binaliktad lang. So idagdag na lang natin kunwari dito. Problem na to para magets nyo yung sinasabi ko. Yung mga sine, cosine na yan. Kunin natin yung sine. Ay, nakuha na natin pala. Ito. Negative square root of 2 over 2. Yung cosine, di ba? Cosine 7 pi over 4 yan. Kunin natin dito. Ito yung angle natin, di ba? Adjacent ito. Negative 1. Negative 1 over square root of 2. So, parehas lang siya dito sa sine. So, ito rin makukuha natin. Negative square root of 2 over 2. Sa tangent, tan 7 pi over 4. Opposite over adjacent. Negative 1 over negative 1. Nakuha na natin yan kanina. So, second, baliktarin mo lang yung cosine. Ito yung cosine, which is pares lang sa sine. E di, ang makukuha mo dyan, di ba? Secant 7 pi over 4 yan. Burahin natin to. Makukuha mo dyan, 2 over square root of 2 na negative. Ito, binaliktad lang. Yung 2, tinaas. Yung square root of 2, binaba. Binaliktad lang. Kasi pares lang dito niyan sa cosine. Yung cosine mo dito, square root of 2 over 2 na negative din lang. So, ang mangyayari dito, i-rationalize mo to. Square root of 2 over square root of 2. Yan ay negative 2 square root of 2 over 2. Tapos yung cosecant, ganyan din. Ito rin. So, ganun lang. Madali lang. So, hindi mo na problema mag-memorize nito. Basta alam mo yung principle or kung saan galing yung unit circle, yung mga sine at cosine. Alam mo mag-minus ng angles. Memorize mo itong dalawang triangle na ito. Edi goods ka na sa sine, cosine, tangent, cotangent, cosecant, secant na paghanap ng mga angles. Ganun lang. So, yung papracticein nyo na lang dito na medyo feeling ko mahihirapan kayo or magkaka-challenge. Di naman siya mahirap. Yung pag-convert ng radians sa degrees. So, yun yung i-practice nyo. Kasi ito, madali lang naman pag na-drawing nyo na. Practice nyo yan. Tapos, yung pag-memorize nito, madali lang, di ba? 1, 2, square root of 3. 1, 1, square root of 2.
Ganun lang. Basta ang key, mag-practice lang. Huwag niyong i-compare yung mga progress niyo sa iba. Mag-focus kayo sa output niyo. Parang sa law ng thermodynamics, 'di ba? Kung mag-e-effort ka, may kakalabasan 'yan. Parang sabi doon, for every action, there is an equal and opposite reaction. Ganun 'yun. Ganun din sa effort. Kung mag-e-effort ka, may kakalabasan yung effort mo. Malamang mataas yung score mo niyan.